Malungkot na naman ang mga DDS, mga tol. Bakit? Pagising po natin ngayong araw na ito, Pangulo pa rin ng Pilipinas ang ating mahal na Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Yan ang sinasabi ko sa inyo, mga tol. At para sa inyo, mga DDS, hindi magtatagumpay ang kasamaan laban sa kabutihan. Pero syempre, ang pag-uusapan po natin ngayon, kung ano ba ang inyong rating sa ating Pangulo sa kanyang naging SONA kahapon. Ayon po sa ating Undersecretary na si Claire Castro, 100% or perfect rating ang kanyang ibinigay para po sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero, syempre, hindi lahat ng Pilipino nag-a-agree dyan. Meron pong partikular na miyembro ng mainstream media at sinasabi niyang hindi naman daw siya po DDS, no? Pero ito po yung kanyang komento. Si DJ Chacha. Nakita ko lamang po kanina sa newsfeed ko kaya in-screenshot ko at shinare ko sa ating Facebook. Ang sabi niya, ang sarap pakinggan ng mga salita ng Pangulo. Indeed, masarap talagang pakinggan. Kaso lang, ito ang pahabol niya. Ang tanong, tugma ba ang kwento sa totoong nangyayari on the ground? O, gumagawa pa ng eksena. Pinalalabas niya pa na parang walang katotohanan ang mga sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ikaw naman, DJ Chacha, verifiable naman lahat yon, di ba? Kung nais mo lamang talagang suriin yung mga nagawa ng administrasyong ito, makikita at madidinig mo siguro kung ikaw ay susuri ng maayos. Pero sabi nga ng ilan sa mga nagkomento po dito, ikaw ay tipikal na anti-Marcos kaya marahil hindi mo nakikita at nadidinig yung mga ginagawa ng administrasyong ito sa pamumuno ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Marami din naman sa mga sinabi ng ating Pangulo ay hindi pa nangyayari kasi yun po ay kanyang panawagan, partikular sa Kongreso, lalong-lalo na yung pag-aalis ng system loss kaugnay ng mga binabayaran po nating kuryente. Napakalaking bagay po nun pag yun ay naisa batas. At saka syempre, yung pagtaas ng tax ceiling para sa exemption, no? Mula sa 250,000 pesos, ang nais ng Pangulo na sana maisabatas ng Kongreso ay maging 350,000 pesos. Mamaya, ipapaliwanag ko sa inyo, bagamat binanggit ko na yan kahapon, yung simpleng ilustrasyon, no, kung paano tayo makikinabang sa pakiusap na yan ng ating Pangulo. Pero, hindi lang yan si DJ Chacha, syempre, nandiyan ang mga Duterte na laging pinaniniwalaan ng mga DDS, katulad nitong si Pulong Duterte, no? Lucas talking, mga tol. Sabi niya, hindi simpatiya para sa mga makapangyarihan ang hinihingi ng taong bayan. Ang hinihingi nila ay katotohanan, pananagutan, at hustisya. Lucas talking, no? Kung humarap kaya sa salamin itong si Pulong, sa kanya sabihin na hinahanap ang katotohanan, pananagutan at hustisya sa kanya mismong pamilya. Ano? Kasi parang yung tatlong salita na kanyang sinambit, bagay na bagay sa buo nilang pamilya. Pero bago tayo dumako pa dyan, tingnan muna natin yung summary, ano? Sa pamamagitan ng panonood ng balita, kaugnay po ng nangyaring talumpati ng ating Pangulo. To, mula po sa GMA News, pakinggan po natin ang balita. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kanyang ikalimang State of the Nation address, binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos ang anyay tumatakbong gulong ng hustisya at paghabol sa mga tiwali. Kakasuhan na, anya, ang pinsang dating House Speaker. Pinalakpakan din ang pakayag ng Yon ang pinakabungad ng ating Pangulo, no? Sabi po ng ating Pangulo sa kanyang naging talumpati kahapon, kailangan nating gawin ng tama. Hindi ako Pangulo ng aking pamilya. Hindi ako Pangulo
ng aking kaibigan. Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. At hindi lamang tayo naka-appreciate niyan, even ng mga alam naman natin na medyo critical o dati talagang kritiko ng ating Pangulo o ng pamilya nila, pero ngayon medyo critical na lang. Ito po si Congresswoman Leila de Lima. Sana na-share ko. Ito nga, na-share natin. No, pakinggan po natin yung kanyang observation sa naging SONA ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Gustong-gusto ko ng tao yan. Gustong-gusto ko po yun na sa umpisa pa lang ay tungkol na kaagad sa korupsyon. Kasi yun naman talagang pangunahin based on the surveys. And although medyo surprising na, is a pleasant surprise na sa umpisa pa lang, sa bungad pa lang. Pero maganda yon na sa bungad pa lang, nakuha kaagad yung interest ng mga tao. Siyempre, ang dami mga sinabi. At siyempre, may mga highlights. Siyempre, meron mga well-uploaded na portions. Katulad nga ng, yun nga yung pagpapalawak, pagpapataas yung sa exemption. Okay? Mamaya na natin puntahan yan. Oy, maraming salamat, Dea Fernandez, ano? Di ko alam eh, sa StreamYard ko lang nakikita yung mga jewels na yan. Pero sa YouTube, di ko mismo makita. Salamat kung ano man yan, ano? Maraming salamat po. Balik tayo dito sa balita, mga tol. Pangulo, natatanggalin na ang system loss na bayarin sa bill sa kuryente. Kaya hindi na pahayag laban sa panggigipit sa West Philippine Sea. Mula sa Batasang Pabasa, nakatutok live si Ivan Mayrina. Ivan! Yes, Vicky, Emil, ang pagpapanagot sa sariling pinsan sa flood control scandal, karagdagang mga exemption sa buwis ang pagpapababa sa presyo ng kuryente at ang matapang na pagtindig sa panggigipit ng China. Ilan lamang yan, Vicky, Emil, sa pinalakpakang mga bahagi na ikalimang State of the Nation address si Pangulong Bongbong Marcos ngayong gabi. Ang bungad ng Pangulo, ang pagpapanagot sa flood control scandal at sa pagkakataong ito, tinukoy na niya ang dating speaker at kanyang sariling pinsan. Dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. At higit sa pagpapanagot sa mga tiwali, ang pagbawi sa mga pondong dapat Hinahanap ko yung balita eh. Kasi sa kabuuan na mahigit 90 yata o 80 minuto, di ko maalala bigla, ano. Pero 3 beses po siyang nakatanggap ng standing ovation. Kung hindi ako nagkakamali, doon sa system loss, isa yon. Tapos yung pagtindig ng ating Pangulo para sa ating soberanya, kung saan binanggit niya na tayo hindi papalupig, no? Saka yung pagdating sa pagpapataas ng ating imahe, kung saan sinabi ng ating Pangulo na tayo hindi racist, tayo hindi sinungaling at iba pa, no? Hindi ko lang maalala in particular, pero mamaya mga tol sa live streaming po natin na ito, no? Re-reactionan natin ang buo. Kaya natin kasi binasa pa nga lang ni Pangulong Bongbong Marcos ang talumpati na ito kahapon, nasa mahigit 80 minuto na. Re-reactionan pa natin, kaya baka matagalan tayo. Pero pag ginutom ako, tapos ang live stream natin. Di ako pwedeng nagugutuman, may hyperacidity ako eh. Ganun pa man, mamaya na natin puntahan yan. I-summarize muna natin sa pamamagitan ng pakikinig dito sa balita ng 24 oras. ay napunta sa mga mahalagang proyekto para sa taong bayan. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado
Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Ipinapaubaya na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo. Sa 1 oras at 26 na minutong talumpati, ilang beses ding sinabi ng Pangulo na mga pondong naiiwas sa mga tiwali, ibinuhos daw sa mga proyektong pakikinabangan. Tinukoy ng Pangulo ang mga ayuda lalo na sa gitna ng nagtaas ang presyo dahil sa giyera sa Middle East. 86 minutes mga tol, para hindi tayo maging redundant. Ang gawin natin, basahin po muli natin yung talumpati ng ating Pangulo at reaksyonan po natin. Ito, yung transcript ng kanyang talumpati. Siyempre, bilang respeto, kahit alam naman natin, ang dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, in one occasion, hindi na nga ito kinamayan ni Pangulong Bongbong Marcos eh. Naalala ninyo yun? Mga tol, somewhere in Pampanga yata nangyari yun. No? Talagang, I do not know kung nakaligtaan lang ni Pangulo, pero nasa harapan niya mismo si Arroyo. At ito yung mga panahon na ang ugong ay malakas talaga na si Arroyo ay bumaback up dito sa mga Duterte, particular kay Sara na nananawagan ng pagbagsak ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan, nabati niya kahapon si former President Gloria Macapagal Arroyo, ang kasalukuyang pong Senate President Sherwin Gatchalian at ang mga miyembro po ng Senado. Medyo nakakapagtaka lamang sapagkat may mga senador na hindi po natin inaasahan na hindi dadalo. Kasi expected natin na yung mga Duterte senators hindi dadalo ang mga yan, pero dumalo sila. Yung ilan sa kanila katulad ni Bongo, ang magkapatid na Villar. Pero nagulat ako nang hindi dumalo, lalong-lalo na si Bam Aquino. Pwede kasi alam naman nating anti-Marcos yun. Pero si dating Senate President Tito Soto at saka si Senator Lacson hindi din po dumalo. Kaya medyo nakakapagtaka lamang. Siyempre, kasama rin sabihin natin ng ating Pangulo ang kasalukuyang House Speaker na si Faustino D. III at ang mga miyembro po ng House of Representatives. Naku-curious lang ako mga tol kung yung kongresista ba mula po sa Sultan Kudarat Bayon nakahapon nilabasan ng warrant of arrest ay pumunta diyan sa House of Representatives. Wala kasing naging follow-up na balita kung siya po ba'y dumalo dyan at the same time kinalaunan kung siya ba'y naaresto na. No, meron na po siyang warrant of arrest na in-issue ng Sandigan Bayan. Kasama din po sa mga binati ng ating Pangulo ang paparetire ng Chief Justice na si Alexander Gesmundo. Sino kaya ang papalit sa kanya? May mga kumakalat na sinasabi mapipili daw po si Ombudsman Boying Remulla. Ako sa totoo lang ayokong mangyari yon. Mas maigi na si Ombudsman Boying Remulla ay manatili bilang ombudsman kaysa maging Chief Justice. Si Ombudsman Boying Remulla nga ang isa sa mga pinaka-epektibong ombudsman sa aking opinyon, sapagkat sa kanyang pamumuno, napagkakasuhan yung mga untouchable. Nandiyan din po, syempre, ang mga iba pang bisita mula po sa Diplomatic Corps. At binati rin ng ating Pangulo, ang ating Executive Secretary na si Ralph Recto at ang mga miyembro po ng gabinete. At hindi makakalimutan ng ating Pangulo dahil love na love niya ang ating First Lady na si Luis Araneta Marcos. At ito na nga po yung katawan ng talumpati ng ating Pangulo. Babasahin ko po sa inyo. At kung kinakailangan po natin bigyan ng opinyon at reaksyon, gawin po natin. Kaya medyo matagal po ito mga tol kasi 86 minutes po ang tinagal nito nang si Pangulong Bongbong Marcos ay inihayag ito sa ating
publiko. Sabi po dito, mga kababayan ko, naririto akong muli upang tuparin ang aking katungkulan at magbigay ng ulat sa inyo tungkol sa estado ng ating bansa at sa mga ginagawa ng inyong pamahalaan. Binanggit ng ating Pangulo ang kanyang katungkulan. Yan po ay ang paghahayag ng sitwasyon ng ating bansa. Tinatawag na SONA. Ngunit may mga tao talaga na sa kabila ng kanilang katungkulan ay hindi po ginanap. Katungkulan bilang senador, bilang kongresista, na sila po'y dumalo diyan po sa pagtitipo na yan. Kaya muli ko pong itatanong, anong nangyari sa inyo, Senator Ping Lacson at Senator Tito Soto? Bakit po hindi kayo dumalo samantala sumusuporta naman kayo sa gobyernong ito? Pagdating sa mga Duterte senators, alam naman namin na ganun talaga ang magiging reaksyon nila. Pero hindi ko talaga maunawaan bakit yung inyong basic na tungkulin hindi nyo ginanap kahapon, Senator Tito Soto at Senator Ping Lacson. Ngayon, sabi dito pa ng ating Pangulo, 1 taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control projects. At doon nadinig natin mga tol, yung salitang mahiya naman kayo. Mukhang di ako tatagal sa pagsasalita. Ako'y kahapon pang inuubo. Excuse me po. Sabi pa po dito, gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang investigasyon na walang pagkiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. At totoo ito, no? Kaya po nasasabi ng ating Pangulo ito dahil itinatag mismo ng ating Pangulo ang Independent Commission for Infrastructures. Sabi ni Ken De Leon, may sakit si Tito Sen. Si Senator Ping Lacson, may sakit din po ba? Nagtatanong lang tayo dito mga tola. Kasi hindi ko ine-expect sa mga senador na ating sinusuportahan na indyanin nila ang SONA ng ating Pangulo. At yun nga po, nung maitatag ang ICI, isinagawa po nito ang kanilang tungkulin nang wala pong kinikilingan. Nagresulta po ito sa maraming pagkakaso at ngayong pagkakakulong na ng iba't ibang personalidad na binanggit na po rito ng ating Pangulo. Lahat ng kailangang gawin ay ginawa natin upang matunton ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong. Sino-sino ang mga yon? Marami sila pero ang pinaka mga kilala, ang kaalyado ng ating Pangulo na natalo sa halalan na si former Senator Bong Revilla. Ang dalawang senador na si Jinggoy Estrada at saka si Rodante Marcoleta. Ang dating kongresista na si Mike Defensor. Ang mga kontratista na pinakasikat sa kanila o infamous sa kanila ay ang mag-asawang Diskaya. Ang iba't ibang opisyales ng DPWH sa pangunguna na ng kaalyado at dating pinagkatiwalaan ng ating Pangulo na si former Secretary Manuel Bunuan. Kaya dito mga tol, paano ngayong masasabi nitong si DJ Chacha? Ano yung sinasabi ni DJ Chacha? Hindi daw nakikita sa grounds? Abak, anak ng teteng na yan. Hindi yata iniintindi yung mga nilalaman ng balita na sila mismo ang naghahayag paminsan-minsan. Matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo. Ito na yung pinaka-exciting part dito no? Kasi
dito sinambit na ng ating Pangulo ang mismong dating speaker na si Martin Romualdez. Sabi niya, at dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya, hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko sa inyo ay gawin at ang tungkulin ko ay sa inyo ang aking mga kapwa Pilipino. Kaakibat ng mga naisampang mga kaso, tiniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Unahin natin si former Speaker Martin Romualdez. No? Dito natin makikita mga tol na talagang walang sinasanto si Pangulo. Kahit kamag-anak pa yan, kahit kaibigan pa yan, kahit kaalyado pa yan, kung meron kang di umano'y nilabag, hindi ka niya babakapan. Harapin mo yan sa tamang proseso. At mukhang gano'n naman ang gagawin ni former Speaker Martin Romualdez. Sapagkat sa kanya pong naging pahayag kahapon matapos na sambitin yan ng ating Pangulo, ay nirerespeto niya naman. Ang sabi ni former Speaker Martin Romualdez, nasaan na ba yon? Bakit nawala? Bakit binura? Binura ba? O dito natin harapin sa balita. Alam ko sa mismong Facebook page niya sinambit yun eh. Pero ito ang sabi ni former Speaker Martin Romualdez kaugnay ng sinambit ng ating Pangulo. Sabi ni Speaker Martin Romualdez, masakit man ito sa aming pamilya, iginagalang ko ang naging pahayag ng Pangulo. Hindi ako kailanman humingi ng pabor o espesyal na pagtrato. Sang-ayon ako na gawin natin ang tama. Ang tama ay ang sumunod sa proseso at hayaan ng ebidensya ang magsalita. Naninindigan akong wala akong ginawang anumang labag sa batas at handa akong patunayan ito. O yan po pahayag yan ni former Speaker Martin Romualdez kaugnay ng pagbanggit sa kanya ni Pangulong Bongbong Marcos. At kaugnay din ng mga nabawing ninakaw na pera ng bayan, medyo maliit pa lamang po ito kumpara sa mga ninakaw nila. Pero ang mahalaga, may naibabalik na. No? Daang-daang milyong piso na po ang naibalik sa kaban ng bayan mula po sa mga magnanakaw po na ito. At patuloy ang pinoproseso ng ating gobyerno at sana yung mga ninakaw pa ng mga ayaw magbalik ng nakaw nila ay eventually makuha po ito, mabawi ng ating gobyerno. Mas maigi na ito kaysa doon sa dating administrasyon na nagsabi talamak ang korupsyon pero may isa walang naipakulong sa mga corrupt na public official ng mga panahong iyon. And worst, syempre kung walang naipakulong, wala ding nabawi. No? Tuloy ko po ang binabasa po natin dito. Gayun din, pinigilan natin ang paglabas ng pera ng bayan na ipambabayad pa dapat sa mga depektibo, peke o guni-guning mga proyekto at mapupunta lamang sa mga bulsa ng mga tiwaling kontraktor at opisyal. Hindi mo ba ito naririnig? Nakita, DJ Chacha? Nagbabalita kayo tapos hindi mo alam na hinold ng administrasyong Marcos yung ilang mga dapat ibibigay ng bayad sa mga proyekto dahil nga questionable? Imposibleng hindi nakikita yun ni DJ Chacha eh. No? Nagbubulag-bulagan lang talaga yung tao na yun o nagbibingi-bingihan eh. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaba ng bayan. Ipinapaubaya na natin ang pag-uusig sa ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. At dapat yan ang matandaan po natin mga tol. No? Sa
ating gobyerno, merong tinatawag na division of labor, mandato na ipinagkakatiwala sa bawat ahensya nito. Alam naman natin na ang Pangulo ang pinuno ng bansa. Pero pagdating sa mga usaping pagpo-prosecute, pagsasampa ng kaso, pagpo-prosecute, yan po ay hindi nasaklaw ng kapangyarihan ng Pangulo. Dapat maging independent diyan, partikular ang ombudsman. Hindi dapat pinapakialaman ng kung sino man. Kaya kung nababagalan po tayo sa paghahanap ng pananagutan at hustisya, hindi po si Pangulong Bongbong Marcos ang may pagkukulang. Maaaring may pagkukulang yung mga taong pinagkatiwalaan niya. At doon dapat natin ibinubuhos ang ating ingay. Oo, ipapaalala natin kay Pangulo na dapat may managot. Pero mas dapat tayong maging maingay kung sino ba ang pinuno ng Department of Justice. Sino ba, higit sa lahat, ang pinuno ng Office of the Ombudsman. Sila dapat yung pukpukin natin. Kaya nga natutuwa po ako sa nangyari noong inanunsyo nitong si Ombudsman Boyeng Remulla ang pagkakaso kay Senador Rodante Marcoleta. Kasi medyo nagdududa na tayo sa kanya. Makailang beses po siyang sumablay sa kanyang mga sinasabi. Pero pagdating kay Rodante Marcoleta, napatunayan niya na within the week, yun po ay ang tanggapan nila ay sasampahan ng kaso si Marcoleta. At Friday, sinampahan ng kaso si Marcoleta. Kaya pagka maingay tayo sa mga partikular na ahensya at pinuno nito, nadidinig tayo. At salamat nadinig ng ating ombudsman ang tinig ng taong bayan. At higit sa lahat, sana hindi lamang itong mga nabanggit dito, no? Huwag din nating kalilimutan na sina Senator Chis Escudero, Joel Villanueva at iba pa, may mga kinakaharap din pong problema yan. Kahit medyo humuhupa ang inis ng taong bayan sa kanila ngayon dahil naging kapanalig sila ng majority sa Senado, huwag pa rin nating kalilimutan. I am not saying na may kasalanan sila. Ang sa atin lamang, kung may akusasyon, dapat sagutin. Dapat harapin, dapat sagutin at malaman po natin sa pamamagitan ng ebidensya kung ano ang totoo. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo. Dito, itong hustisya kasi mga tol, ito po ay napakalawak na saklaw no? Kaya nga sa ating bansa may tinatawag na criminal justice system, no? At hindi po ito binubuo lamang ng isang sangay ng ating gobyerno. Ito po ay napaka-complex, malawak. Yung pillars of criminal justice system sa atin ay 5. Ito po ay binubuo ng law enforcement service, ng prosecution, ng court, ng correction, at in general tayo, ang community. No? Kaya pag sinabi nating hustisya, hindi lamang ito trabaho o obligasyon, responsibilidad ng ehekutibo. Ito ay sumasaklaw sa mga binanggit nating 5 pillars ng CJS. Siyempre, pagka may nangyaring paglabag sa batas, papasok ang law enforcement service at sila yung mag-iimbestiga at kung merong nakitang paglabag sa batas, kakibat na mga ebidensya, ipoprosecute yan at huhusgahan ng korte kapag napatunayang may kasalanan, ire-reform sa pamamagitan ng correction at ibabalik muli sa ating komunidad. Ganoon umiiral ang hustisya. Huwag tayong nakapokus lamang, ay, ang Pangulo walang ginagawa, walang hustisya. No? Ang korte nababayaran, walang hustisya. Dapat lahat yan nagtutulungan. Paano natin malalaman kung may bayaran sa korte? Paano natin malalaman kung may korap? Dapat ang community in general ang nagbibigay ng impormasyon. Pero in particular, syempre trabaho yan ng ehekutibo. Tukuyin kung sino yung mga lumalabag sa batas.
Ang haba pa nito, mga tol. Okay lang ba kayo? Okay lang ba kayo? Pero tuloy-tuloy lang tayo. Tuloy po tayo dito. Sa kabila ng mga kaganapang ito, kailangan nating umusad tungo sa pagbabago. O, ito na ngayon. Yung paglalahad ng ating Pangulo sa kalagayan ng Estado at syempre, yung kanyang hinahangad sa hinaharap. 2 taon na lamang ang natitira sa pamamahala ng ating Pangulo at sana mapagtagumpayan niya ang lahat ng kanyang mga mithiin para sa bansa at para sa ating mga Pilipino. Nakatulong ang lahat ng mga ulat at hinaing ninyo sa isumbong sa Pangulo. Ang inyong pagbabantay at pakikialam sa pamahalaan ay ang susi sa paglaban sa katiwalian. Ang reforma sa DPWH ay nagsimula na. Pinaliwanag kahapon ni Secretary Vince Dizon yung kaganapan sa DPWH. Ang dami na palang mga pinagtatanggal dyan, mga tol, na hindi nagtatrabaho, mga lumalabag sa batas, o marami ng mga pagbabago sa DPWH. Nagpasok tayo ng mga bagong graduates. Yan ang isa sa mga mahalaga eh. Kasi itong mga bagong graduates na ito, hindi pa polluted ang isipan ng mga ito. No, ang masakit lang talaga na katotohanan kapag ka nahalubilo mo na sa mga veterano at mga makakapalang muka, nahahawa sila. Kaya dapat magpatuloy yung mga tiwali at mga magnanakaw na miyembro ng DPWH, particular sa DPWH, dapat mapagtatanggal yan. Kasi kung mananatili ang ilan dyan sa kanila, itong mga bagong graduates na nakapasok, kinalaunan lalamunin po ito ng sistema. No? Kaya dapat lahat ng mga ugat maalis. Kasama ang mga tuwid at maaasahang mga job order. Teka lang, baka ma-misinterpret nyo ako doon. Kasi sinabi ko, dapat lahat ng mga ugat maalis. Post tayo doon. Ang pagpapatuloy ng binabasa ko ay siyempre, nagpasok tayo ng mga bagong graduates kasama ang mga tuwid at maaasahang mga job order at contract of service. Bukod sa mga flood control projects, lahat ng mga proyekto ay sinuri at tiniyak na talagang kinakailangan at maayos. DJ Chacha, hindi mo ba nakikita na kaliwat kanan ng pagbisita ng ating Pangulo at ng mga taong kanyang pinagkakatiwalaan sa mga proyekto ng ating gobyerno para masigurado lamang na ito'y maayos at hindi matulad sa nakalipas na panahon? At yan ay mula sa plano, presyo, hanggang pagpapatupad. O, di ba? Hindi ako makamove on doon sa DJ Chacha na yun eh. No, hindi ko naman kilala yun. Nakikita at naririnig ko lamang yun nakasama ni Ted Filon, no? Pero di talaga maganda yung kanyang sinabi. Biruin mo, parang hindi membro ng mainstream media. Mainstream media siya nagtatrabaho, di ba? Kasama ni Ted Filon. Yan o. Ang tanong, tugma ba ang kwento sa totoong nangyayari on the ground? Tugma. Pero to be honest with you, mga tol, hindi ako sang-ayon na 100% ang rating ng SONA, no? At nilarespeto ko yung opinion ni Yussi Clear dyan na ibigay ang ganyang grado. Pero to be honest with you, ako po'y nagagrado ng 90% sa ating Pangulo sa SONA. Sa SONA, no? Kasi marami sa aking paniniwala ang hindi nabanggit. Bakit hindi nabanggit? I'm not saying na walang ginagawa ang Pangulo. Siguro mas nakikita ng ating Pangulo na sa limitadong oras na siya'y magsasalita, yung mga mas mahalagang bagay ang kanyang mga sambitin. At itong mga sa tingin ko less importance na ginagawan din naman ng kaukulang hakbang ng ating Pangulo ang siyang nagbawas ng grado sa akin. No, kasi higit sa lahat ako'y naniniwala na wala namang perpekto dito sa mundo. Ang tanging perpekto ay ang ating Diyos. No? Hindi natin pwedeng sabihin ng isang bagay ay perpekto dahil ako, uulitin ko, naniniwala na walang perpekto. Even itong SONA ng ating Pangulo, hindi po ito perpekto. With due respect, kaya Undersecretary Claire Castro, nagpapakatotoo lang ako, mga tol. No? Ngayon, balik po tayo dito po sa binabasa po natin. Ito na.
Bukod sa mga flood control projects, lahat ng mga proyekto, ay nabasa ko na yan, para walang overpricing, sinigurado natin na ang mga materyales ay ayon sa presyo sa merkado. Bantay sarado ang bawat proyekto at ang nakalaang pondo sa transparency portal, integrity chain at katuwang ng mga civil society organization. Kung napanood nyo yung interview ni Karen Davila kahapon, before sona ng ating Pangulo kay Secretary Vince Dizon, ang ganda nung mga inihayag niya doon na magpapaliwanag dito sa binanggit ng ating Pangulo. Like for example, dati uso pala na magkakaroon ng bayad kaagad nang hindi na naipapakita yung plano. Grabe pala ganun, ano? Ang tindi nung kalakaran ng mga nakalipas na panahon. Pero ngayon, hindi ka pwede mag-proceed kung wala kang partikular na plano na may papakita sa DPWH. Mula nang tumama sa ating bansa, ito na, ibang aspeto na ito mga tol. Ang epekto ng giyera sa gitnang silangan, nagdeklara tayo agad ng State of National Energy Emergency. DJ Chacha, di ka yata nakikinig at nanonood sa mismong balita na iyong sinasabi. Ha? Alam naman natin na ang Pilipinas ang kauna-unahang bansa na nagdeklara po nito, State of National Energy Emergency. Ano ang nilalayo ng mga panahong iyon? Para makakilos kaagad ang ating gobyerno ng maayos at maprotektahan tayo sa epekto ng giyera sa gitnang silangan dulot ng awayan ng Israel-US sa Iran. Ha? Iisa ang ating misyon, uplift ang iahon ang ating nahihirapang mga mamamayan. Alam niyo mga tol, bago ko makalimutan, sa dinami-dami ng mga sinabing accomplishment dito ng ating Pangulo na totoo, ang tingin ko kulang ang PCO sa pag-amplify ng mga programa na ito, accomplishment ng ating gobyerno. Kaya ngayon, yung ibang mga Pilipino, hindi tuloy maramdaman ito. Kailangan palakasin ng PCO, nananawagan tayo kay Undersecretary Claire Castro, yung pagpapalawak ng mga programa ng ating gobyerno. Maganda yung sinasabi ni Yusek Claire actually sa kanyang mga everyday halos na press briefing at media interviews. Ang kulang lamang talaga yung amplification, no? Baka sabihin nyo, bakit di ka tumulong? Unang-una, independent po ako dito, no? At naniniwala ako na may mga malalapit sa ating gobyerno ng mga vloggers. Kilala nyo naman kung sino-sino sila. Dapat magawa nila yung mga content na yon ng mas malawak pa sa kanilang ginagawa sa ngayon. No? Magkaiba kasi yung sistema eh. Ang masakit na katotohanan, nung nakaraang administrasyon, kasinungalingan ang kumakalat pero nagagawa nila ng malawak. Ito na nga, nandito na tayo sa katotohanan. Bakit hindi pa natin magawa ng malawak? Saan may kulang? No? Medyo maging critical tayo dito. Kanino ko nabasa yon? Sandali Isingit natin ito. Rafael Alunan. Ito, anti-Marcos to. Pagkakaalam ko dito Anti-Marcos to Pero, ito yung kanyang sinambit. No? Sabi dito ni Rafael Alunan III, ipatagalog natin kasi English ito mga tol Para hindi na ako mahirapang magpaliwanag sa inyo. Translate in Tagalog. Napakahalaga nitong observation ng isang anti-Marcos. Pero anti-Marcos siya, yet mukhang hindi niya binanatan si Pangulo dito. Merong criticism pero hindi kasing grabe ng mga previous messages niya. Sabi niya dito, itong si Rafael Alunan i-share ko lamang sa inyo.
I-correct nyo nga ako kung anti-Marcos to ha. Baka nagkakamali lang ako. Pero sa akin pagkakaalam, anti-Marcos to eh. No? Kasi ganyan nga yung symbol niya oh. Ano to eh, parang naging bahagi ng gobyerno ni dating Pangulong Fidel V. Ramos to eh. I-correct nyo ako mga tol, baka mali ako eh. Nakakahiya naman kay Rafael Alunan, sabihan ko siyang anti-Marcos tapos di naman pala. Pero sa akin pagkakaalam, sabi niya, habang nagsasalita ang Pangulo sa loob ng 1.5 oras at isa-isang inilalahad ng detalyado ang mga nagawa at mga inisyatiba ng bawat departamento, napagtanto ko na habang abala ang atensyon ng publiko sa partidong politika, tahimik namang nagsusumikap ang kanyang administrasyon upang mapabuti ang pangkalahatang seguridad ng tao at ng kalikasan sa bansa. Biruin ninyo mga tol, mula sa isang anti-Marcos, napagtanto niya na nagtatrabaho ang gobyernong ito kahit namumulitika ang maraming mga kritiko ng Pangulo. Tahimik na nagtatrabaho, nagsusumikap ang administrasyong ito para mapabuti ang pangkahalatang seguridad ng tao at kalikasan sa bansa sa obserbasyon ni Rafael Alunan. At nag-a-agree ako dyan 100%. Kabilang sa mga pinaka nagustuhan at pinaka palakpakan na bahagi ng kanyang talumpati ang mga sumusunod. Parang mali yung pagkakatagalog ah. Kabilang sa mga pinaka nagustuhan at pinalakpakan, dapat ganun. ChatGPT, pamali-mali ka na naman ha. Hindi, joke lang. Masyado kasi ako nagiging seryoso. Dating DILG nga. Kaya anti-Marcos siya, no? Una, ang kanyang panawagan na alisin ang system losses. Napakaganda niyan. Sa singil sa kuryente ng mga consumer. Mamaya na natin pupuntuhan yan, ha? Dahil hindi naman kasalanan ng mga mamimili ang mga pagkaluging ito. Dahil dito, nanawagan siya na amyendahan ang EPIRA Law. Ikalawa, ang pagsusulong ng paggamit ng hydrogen at nuclear energy, pagpapalawak ng paggamit ng hybrid at electric vehicles, pagbuo ng mga reciprocal free trade agreement sa mahigit 20 bansa, mga kasunduan sa ASEAN para sa seguridad sa enerhiya at pagkain, pagtaas ng kita mula sa humigit kumulang 6 na trilyong pamumuhunan sa infrastruktura, pagpapalawak ng lokal na industriya, mga technology park at mga industriyang nakatuon sa export, gayon din ang mahalagang programa para sa kalusugan at social security. Ikatlo, sa pagtukoy niya sa kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez, sinabi niya, bagamat masakit para sa kanya na papanagutin ito at ang iba pang mga pinaghihinalaan sa umano'y katiwalian ng mga proyektong flood control, hindi siya presidente ng kanyang pamilya o mga kaibigan, kundi Pangulo ng buong sambayanang Pilipino. Ikaapat, sa usapin ng China, sinabi niya, sa pang-aalipusta, hindi tayo matitinag, sa manlulupig, hindi tayo pasisiil. Nananawagan siya sa lahat ng Pilipino na magkaisa upang harapin ang tunay na banta ng China sa ating bansa. Dahil sa mga ito, naisip ko rin na mas dapat pang paghusayin ng pamahalaan ng paghahatid ng mga positibo at mahalagang balita ito sa buong taon at doon nagkukulang ang Presidential Communications Office. Sorry, Undersecretary Claire Castro, hindi naman po kayo ang pinuno ng PCO, kayo po'y epektibo sa inyong ginagawa. Parang kayo nga lang parang si Yusik Clear nga lang talaga eh. Ano? Kung walang press briefing, paano natin malalaman yung mga proyekto ng ating gobyerno? Kung sino man yung mga malalapit sa ating gobyerno, particular sa mga kapwa ko content creator, total, every now and then, nakakasama kayo dyan sa mga activities na yan. Ganapan nyo naman ang maayos. Yung inyong mga content, no? Di ba mga tol? Ako, kaya kong sabihin ito kasi hindi ako kagrupo eh. No? Ayan ang maganda sa akin bilang independent eh. Kaya kong mag-criticize. Totoo itong sinasabi ni Rafael Alunan eh. Sabi niya, naisip ko rin na mas dapat pang paghusayin. Hindi naman
Hindi naman sinasabing hindi mahusay. Paghusayin nyo pa. No? Yung mga pinapanood yung vloggers na kaliwat kanan isinusulong ang mga programa ng ating gobyerno, sana mas mapag-igtim pa nila yon. Kasi sa akin, hindi nyo aasahan yan mga tol. Hindi ko tatalakayin dito yan. Meron akong independent program at sariling diskarte dito sa ating channel. At hahayaan ko na sa kanila yan. After all, yan na lang siguro yung konsiderasyon na kayo'y naiimbitahan sa SONA, kayo'y naiimbitahan sa Malacanang, nakakasama sa mga kaliwat kanang aktibidad ng ating gobyerno. Kaya galingan ninyo. Galingan ninyo mga kapwa ko content creator. Kasi hindi rin natin ine-expect sa mainstream media na gagawin nila yan. Bakit? Ang mainstream media ay parang katulad ko din. No? Sasaw-saw sa mga issues na mas interesting sa pananaw ng tao. Ito kasing mga ganitong balita, yung mga magaganda, sa totoo lang, pag yan kinontent natin dito, hindi yan papanoorin masyado eh. Ngayon, gawan nyo ng paraan PCO na ma-amplify yan. Di ba mga tol, kung magagalit kayo sa suggestion ko na yan, wala akong magagawa. But sasabihin ko kung ano yung dapat kong sabihin dito. May pagkukulang talaga. Sana Secretary Dave Gomez, mag-step up po kayo. No? Napakatahimik nyo eh. Secretary Dave Gomez, sana hindi lamang po kayo na nalalaman ng balita dahil po sa pangalan ninyo bilang sekretary ng PCO. Kung kaya ni Undersecretary Claire Castro na magpalawak ng mga impormasyon sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga press briefings at interviews, baka mas makatulong din kung kayo po'y magpa-epal na rin sa publiko. Di ba, magprangkahan na tayo dito mga tol. Magpa-epal na kayo sa publiko basta tama. Magpa-interview po kayo lagi, Secretary Dave Gomez. Sabihin po ninyo kung ano yung mga proyekto ng ating gobyerno, hindi lamang si Undersecretary Claire Castro. Kasi kung lahat kayo sa PCO, kahit paano, once in a while, magpapa-interview sa mainstream media o kaya sa mga kapwa ko content creator, wag na rito sa programa ko, sa mga malalapit dyan sa inyo, di mas dadami yung nalalaman po ng publiko. Biruin ninyo, ang dami-daming ginagawa ng ating gobyerno, tapos hindi nalalaman ng publiko. Ito nga isang anti-Marcos, sabi niya, dahil sa mga ito, naisip ko rin na mas dapat pang paghusayin ng pamahalaan ng paghahatid ng mga positibo at mahalagang balitang ito sa buong taon. Kailangang maiparating ang mga ito sa publiko sa kabila ng ingay ng nakalalasong politika at mga mapanlinlang na propaganda ng mga mapanirang aktor sa larangan ng impormasyon. Sa ganitong paraan, hindi nakakailanganing maglaan ng napakahabang oras ang Pangulo sa pagdidetalye ng mga nagawa. At sa halip ay makapag-focus siya sa pamana o legacy na nais niyang iwan sa bansa. Napakagandang suggestion mula sa isang anti-Marcos. Napakaraming impormasyon ang nailahad, kaya sa tingin ko ay marami sa atin ang nakaranas ng information overload. Kakailanganin kong i-download ang buong talumpati at pag-aralan ito ng mabuti. Tunay na napakarami nitong mahalagang impormasyon. Ito na ngayon ang mahalaga. Kasi sabi ni DJ Chacha, di rin daw maramdaman sa ground i-verify mo katulad ng gagawin nitong si Rafael Alunan. Ang susunod na dapat gawin ay tiyaking na susubaybayan ang implementasyon ng mga programa at na beberipika kung ang mga pinahayag na resulta ay tunay na isa sa katuparan. Ganyan dapat, DJ Chacha. Ganyan ang pag-criticize. Hindi yung banat ka ng banat, DJ Chacha, na para bang ang mangmang mo, no? Para kang walang alam, o ewan ko lang kung nagbubulag-bulagan o nagbibingi-bingihan ka lamang. Balik tayo sa PCO.
Kung hindi kaya ng Secretary Dave Gomez, wala tayong magagawa. Pero nandiyan naman si Dr. Lino Cayetano, baka naman, no? Baka naman po. Sana magawa po ninyo ng epektibo. Kayong mga nanunungkulan sa PCO, dami-dami nyo dyan, mga undersecretaries, director. Ano, pasasahurin na lamang ba kayo ng taong bayan? Tapos yung napakaraming ginagawa ng ating Pangulo, di nyo man lang ma-amplify sa harapan ng publiko? Oh, eto kinikriticize ko ang PCO ngayon. Undersecretary Claire Castro, pasensya na po kayo. Sa inyo, walang problema, napaka-epektibo nyo po. No? 99% epektibo si Undersecretary Claire Castro sa kanyang ginagawa. Ba't yung iba dyan? Yung iba dyan. Tuloy tayo dito po sa binabasa po natin. Ang lahat ng mga ahensya ay inatasang magtipid at pagtuunang mabuti ang mga programa na mas mahalaga sa pagtugon sa mga epekto ng krisis. Ibinuhos natin ang pondo kung saan karapat-dapat at mas kinakailangan. Sa mga pangunahing serbisyong ramdam at tiyak na makakatulong sa ating mamamayan. Ang dami ng mga serbisyo, no, at programa ito na parang hindi nararamdaman. Nalulungkot nga ako kapag merong isang tao sa labas tapos makakakwentuhan ko, ipagmamalaki yung malasakit center, wala na raw binayaran sa hospital bills. Nalulungkot ako Kasi sa totoo lang, hindi nila alam yung katotohanan. Hindi naman malasakit center program yon. Yun po yung zero billing program ng ating gobyerno sa ilalim ng administrasyon ng ating Pangulo. Tapos ang nabibigyan ng credit, yung malasakit center, at ipagmamalaki pa ng tao si Bongo. Doon tayo nagkukulang. No? Si Undersecretary Claire Castro walang pagkukulang. Pero yung pagpapakalat ng impormasyon ng buong puwersa ng PCO, yun ang hindi maramdaman ng publiko Anyway, sabi pa po dito, ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba natin. At sa halip ay nagamit natin sa mabuti at para sa tunay na kapakanan ng mamamayan. Ibinaba natin ang karagdagang halos 58 bilyong pisong pondo sa mga lokal na pamahalaan para mas mabilis at mas malawak ang paglingap sa taong bayan. May mga ganito, 58 billion pesos binigay, ipinasa sa mga LGU. Paano ma-amplify yan? Siyempre, kailangan niya ng boses. Hindi pa pwedeng LGU, tapos ite-take credit pa ng mga local government units. Saan nagkukulang? Yun ang punto natin dito mga tol, hindi para siraan ang PCO. Ang punto ko po dito, para po mas galingan pa ninyo. Kung magaling na kayo ngayon, mas galingan pa ninyo katulad ng sinasabi ni Rafael Alunan. Mas husayan pa po ninyo. Ibinaba natin, mataas ang tiwala at kumpiyansa natin sa mga lokal na pamahalaan. Ito ay paghahanda na rin para sa mas marami at mas malawak na serbisyo para sa kanilang mga nasasakupan. Sa mga LGU naman, kung kayo po ay nakakatanggap ng tulong mula sa nasyonal, huwag nyo namang ipagkait sa national government yung credit. Oo, pera yan ng taong bayan, pero iparamdam nyo naman sa inyong mga constituents na yan ay dulot ng gobyernong ito at hindi lamang kayo. O para sa lahat ng mga LGU ito. Kasi ang problema hindi maramdaman talaga ng mga Pilipino Alam niyo, dito nga lang sa Metro Manila, no? Kasi ako, sa totoo lang, bihira ako maglalabas ng bahay. At thank God, naiahon ko na ang pamilya ko sa kahirapan, kaya hindi ko na po masasabing mahirap kami.
Sa tulong po ninyo yan mga tol, no? Sa pagtangkilik po ninyo dito sa ating programa. Halos bihira po ako makapag-jeep ngayon, no? Kaya pag sumakay ako ng jeep, nagtatanong pa ako magkano na po ba yung bayad. Oh. Tapos sa tren, for example, magkano yung bayad? May mga programa na binanggit dito ng ating Pangulo, yung mga diskwento. Oh. Hindi na-amplify yun. Hindi na mamalayan ng taong bayan in general. Pati nga yung pagtaas ng sahod ng ating mga manggagawa eh. Parang hindi din nila alam eh. Tapos kung maramdaman naman nila, naunawaan natin yung iba dyan talagang hindi ma-appreciate kasi gano'n naman ang tao eh. Tinulungan mo na, hindi pa i-appreciate. Pero at least somehow, 'di ba? Kung yung halaga na itinaas ng sahod, ipapakalat, di kahit paano malaking tulong po 'yon na maraming ginagawa ang gobyernong ito. Dagdag pa dito, nagsimula tayo doon sa mga direktang naapektuhan ng kaguluhan, ang pagsaklolo sa ating mga kababayang OFW na naipit sa digmaan. Yan, alam natin na makatotohanan yan. No? Bagamat sinisiraan ng gobyerno, pinipilit nilang palabasin na, paanong gobyerno ang tumulong dyan? Ganitong eroplano ang sinakyan. No? May mga ganung banat itong mga DDS eh. Dapat na ipapaliwanag yun ng maayos, no? Sa ating publiko. Pero again, wag niyong ibigay yung burden na yon sa akin. Lahat yan alam ko, pero hindi ko namamarapat na tapikin dito kasi may sarili po tayong diskarte dito sa ating channel. Yan ay trabaho po ng PCO, Presidential Communications Office. In fact, pag tiningnan nyo nga po yan sa mission po nila, yung kanilang functions, no, nakalagay po doon yun eh. Kaya kung meron mang kakulangan sa pagpapakalat, dapat medyo i-enhance po ninyo yan, PCO. Simula nang pumutok ang giyera, mahigit 12,000 kababayan natin ang ating naiuwi sa bansa ng ligtas. Mahigit 140,000 OFW na ang ating nabigyan ng sari-saring tulong sa gitna ng kaguluhan sa Middle East, tulad ng pagkain, tulong pinansyal at pagpapagamot at masisilungan. Pag-uwi sa Pilipinas, sila ay ating tinulungan upang makapagsimula muli sa paghahanap buhay sa pamamagitan ng Action Fund at OWA Kabuhayan Program. Ang iba naman ay inilapit natin sa peso o kaya isinama natin sa bayanihan para sa balikbayang manggagawa job fairs. Samantalang ang iba ay tinulungan nating makapaghanap buhay muli sa ibang bansa. Diba mga tol? Napakaganda ng mga gawain na to. Tapos sasabihin nitong DJ Chacha, hindi nararamdaman sa ground. Sa bagay, kaya siguro hindi nararamdaman sa ground dahil may pagkukulang sa impormasyon, dissemination, di ba? Bukod sa kanila, ang magbabalik nating mga gurong OFW ay papasok na sa mga public schools natin kung saan sila higit na kinakailangan. Dahil dito, sa Pilipinas, sila ang ma'am at saka ang sir. Yun nga, nakakalungkot mga tol, na ikaw, pasensya na po sa maaaring matamaan, teacher ka, supposedly dapat dito, ikaw ang ma'am at sir. Pagdating po doon sa ibang bansa, tatawagin mo yung amo mo, ma'am at sir. Nakakalungkot po yun. Kaso lang, walang magawa eh. Ang liit po kasi ng sahod dito sa Pilipinas kumpara doon sa ino-offer na sahod sa ibang bansa. O kaya naman, yung ibang sinuswerte, nakakapagturo doon na dihamak na triple ang taas ng sahod kumpara po dito sa atin. Pero hindi natin masisisi ang ating gobyerno mga tol kung hindi nila maibigay partikular sa public school teacher yung katumbas na sahod sa ibang bansa. Dapat maunawaan natin yon